Kung magbibigay ng kwento ang ating kasaysayan tungkol sa nakaraan, ano kaya ang ating matututunan? Sa isang tahimik na barangay ng Abihaw, sakop sa bayan ng Salcido, may isang tahimik na lugar. Lugar na hindi natirikan ng kandila sa loob ng mahabang panahon. Lugar na himlayan ng nakaraan. At ang kanilang katawan ay tuluyan ng nilamon ng kalupaan. Mula sa barangay Naparaan, may 100 papasok patungo sa barangay Abihaw, sakop ng Salcido, Eastern Samar. Barangay Abihaw, 4.5 kilometers. Dito ba yung Barangay Abihaw? Okay, thank you. Sa aking pagpunta ay nadaanan ko ang kalsadang madulas, maputik at hindi pa sementado. Mula sa madulas at maputik na daan, hindi kalayuan, simento naman ang aking nadadaanan. Andito na tayo sa Barangay Abihaw na siguro ito. Nasa tabing dagat ang lugar na ito. Ayon sa kwento, noong unang panahon may mga mangingisda na dumadaong at umaalis sa tabi na ito. At kapag sila ay may mga nahuling isda galing sa laot, kanilang iniihaw dito sa tabing dagat. Sa paglipas ng maraming taon, ang salitang tabi ay naging abi at idinugtong ang ihaw at sa kalaunan, ito ay naging Barangay Abihaw. Ayon sa record ng kanilang barangay, taong 1905 naging barangay ang lugar na ito. Tahimik at mayaman sa mga natural resources ang lugar at pinapaunlad ng modernong panahon. Dahil unang pasok ko sa barangay, ako muna ay naglagbok para alam ng mga barangay officials at alam nila kung ano ang aking pakay. Dahil sa naturang ganda ng lugar, nakitaan ito ng potensyal ng Philippine Fishport Development Authority kung saan sa kauna-unahang pagkakataon sa buong Eastern Samar, ito ang kauna-unahang ginagawang project nilang kung tawagin ay Tuna Fishport. Pero lingid sa kaalaman ng iba, hindi kalayuan sa barangay, may isang isla kung saan ito ay nababalot ng misteryosong kwento. Isang isla na may huling hantungan at may mga lihim na kwento tungkol sa ating nakaraan. Yung lupa na yan, sinabi ng mga sinaunang panahon, from my parents, sabi nila, na ang Sisi, pinangalanan niya ng Sisi kasi mostly marami doon yung seashell na Sisi ang pangalan. Ang Sisi na ito ay isang uri ng maliliit na talaba. Bagamat mas maliit ito kaysa sa karaniwang talaba, ito rin ay kinakain ng mga tao. Karamihan sa kanila ay matatagpuan sa mga bato at sa ilalim ng mga bakawan. Mula sa ginagawang Tuna Fishport, nagtungo ako sa Sisi Island kung saan naroon ang sinasabing kuweba na may mga bungo. So ito yung bangka, kasama yung may-ari. Kasama ko ngayon yung may-ari at yung tagabantay doon. Ang Barangay Abihaw ay nakokoveran ng magkabilaang mga bakawan. Kapag may mga panahon tulad ng malalakas na bagyo, ang kabilang mga barangay ay itinatakbo o itinatago ang kanilang mga bangka sa baybayin ng Abihaw.
Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na kami sa Isla Sisi. Noong unang panahon, malaki ang bilang ng mga namatay sa panahon ng pananakop dahil sa mga sakit at kakulangan ng pagkain at posibleng may iilang napadpad o nagtago sa mga kuweba at doon rin ay tuluyan ng namayapa. Tay, ano ang pangalan mo, Tay? Alejandro Alejandro Pabilando. Ikaw di ba yung tagabantay dito? Oo. Ano yung, nasan yung pupuntahan natin? Kababaw namin sa bangka ay matatanaw na daw yung aming pakay. Ilang kuweba? Ano? 6 na kuweba. May mga laman. Hindi naman lahat, pero mostly. Meron. Ang mga kuweba sa bansang Pilipinas ay mas kilala bilang lugar ng mga sinaunang libingan ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila, kung saan natagpuan ang mga bungo at kalansay ng ating mga ninuno. Sige tayo, ikaw yung ano. Ada, inilingon tanay. Magpapaalam ba muna sa kuweba? Di na po yung bata. 2. Ito pa dito. Hindi kalayuan ay natanaw ko na ang kuwebang may nakakabinging katahimikan, mababaw ngunit may malalim na kwento at may lihim na nais iparating tungkol sa kaniyang nakaraan. Sabi ng mga lolo, mga kaninunuan namin, na yung mga nahimlay na ba, doon na talaga. So dinadala daw yun, nagpapadala sila yun. Kunyari, sabi nila wala na talagang pag-asa, mamamatay na. Dinadala daw ng mga kamag-anak doon. Tapos hanggang na doon na sila namamatay. Ito, meron na ba to? Kung sa unang kuweba wala kaming kahit anong bungo na nakita, sa ikalawang kuweba ay may bumungad na sa aming pagpunta. Bago pa man kami lumapit sa kuweba, si Tatay Alejandro ay may sinasabing maliliit na bigkas tungkol sa pagbibigay permiso sa mga bungo ng ating mga ninuno. Ayon sa iilang residente ng Barangay Abihaw, 3 dekada na ang nakalipas noong unang panahon daw ay buo pa ang mga buto ng labi ng tao na nakalagay sa ibabaw ng lupa sa loob ng kuweba. Ngunit dahil sa pagdating ng mga treasure hunters, sa kagustuhang makahanap ng mga antigong gamit at mga alahas, hinukay ang lupa at pinaghiwa-hiwalay ang mga buto ng mga tao. At sa kalaunan, ang mga buto ay inilagay na lang ng kung saan-saan. Ayon sa siyensya, ang tagal bago mabulok ang buto o bungo ng tao sa ibabaw ng lupa ay nakadepende sa maraming salik tulad ng temperatura, halumigmig at presensya ng mga insekto at hayop na kumakain ng bangkay. Pwede bang hawakan? Oo. Oo naman. Hindi ba ako pagalitan ng mga parang laruan? Dagpo ng mga tao. Damuin. Damo. First time mo ngayon makahawa ng bungo. Dito damo. Din, sa pangatlo? Oo. Ay pa didi. Sige, sa pangatlo na ako. Parang nag-aalangan pa ako humawak ng bungo. Oh my God. May nagad kinan. Ang dami. Ayon sa kwento, noong unang panahon ay wala pang mga libingan ang ilang liblib na lugar sa ating bansa. Dito sa Barangay Abihaw, sakop ng Salcido, Eastern Samar, may isang lugar o isang kuweba na hindi libingan ng mga taong wala ng buhay. Ayon sa kwento, noong unang panahon, ang mga taong may malubhang karamdaman o mga sakit at sila ay nakakaramdam na sila ay wala ng pag-asa,
Sila ay kusang pumupunta sa lugar o nagpapatid ng kanilang mga mahal sa buhay para doon ay tuluyan ng hintayin ang kanilang huling hininga at sila ay tuluyan ng mamayapa. Kapag ang isang tao ay namatay sa loob ng isang kuweba sa ibabaw ng lupa, maraming salik ang nakakaapekto sa bilis ng pagkabulok ng kanyang mga buto. Hindi ito basta-bastang masasabi sa eksaktong bilang ng taon dahil sa mga sumusunod na kondisyon sa loob ng kuweba. Ang mas mababang temperatura ay nagpapabagal sa aktibidad ng bakterya at iba pang mikroorganismo na responsable sa pagkabulok ng laman at iba pang malambot na tisyo. Kung ang kuweba ay napakabasa o mataas ang halumigmig at may dumadaloy na tubig, mas mabilis masisira ang mga buto dahil sa pagguho at pagkatunaw ng mga mineral. Kung ito naman ay tuyo, mas matagal ito bago mabulok. Ang mga kemikal na komposisyon sa lupa o mga deposito sa loob ng kuweba ay maaaring makaapekto sa pagpreserba o pagkasira ng buto. Ayon sa pag-aaral, matapos maalis ang lahat ng laman, ang mga buto mismo ay maaaring manatili sa loob ng maraming taon, dekada o kahit daang-daang taon pa sa tamang kondisyon sa loob ng kuweba. Kung ang kondisyon ay perpekto para sa pagpepreserba, maaaring tumagal ang mga buto sa loob ng libu-libong taon at ito ay maaari pang maging fossilized, lalo na kung natatakpan ang mga ito ng mga mineral deposits mula sa kuweba. Sige nga, Day. Pahiram ng isang bungo. Yun. Diyos ko marisip. Diyos ko, Lord. So, ito ay first time ko makahawak ng bungo. Ay. Ayon sa may-ari at ilang mga kasama ko, ang lugar na ito noon, kapag tinatangka ng mga tao na magdala ng anumang buto dahil panguntra daw sa aswang at iba pang mga nilalang, kapag sila ay tumatawid na sa dagat, sumasama ang panahon at minsan ay nalulunod ang bangka. So, pinaghiwalay-hiwalay na. Ngunit ilang sandali pa, hindi ko namalayan na may nahagip ang aking kamera na lubos naming ikinagulat. Isang kakaibang tugtog o musika na hindi nanggaling ng kahit sino man sa amin. Mga lili. Sa likod? Pingi. Ang kanang pugtot. Andin. Ito? Oh. Meron pa ba sa likod? O inipon na dito lahat? Ito pa dito. Diyan ba dyan? Di pa iguho. Pwede bang Si Ate Emerita ay abala sa pagkukuha ng mga larawan at maliban sa kanya, wala nang ibang may cellphone o nagpapatugtog sa aming mga kasama. Sige, ako na lang. May kalipo ko. Pero habang kami ay naglalakad sa loob ng kuweba, wala kaming narinig na kahit anong tugtog sa mga oras na yun. Ay, ang haba. Kung sa kabilang kuweba ay marami ang mga bungo o parte ng ulo, sa kabilang parte naman ng kuweba ay mahabang buto naman tulad ng buto ng binti at mga braso. Ang pagkakaiba ng tao ngayon, ng tao noon. Kasi noong mga tao, ng mga, ibig sabihin, yung sinasabi nila ng mga kasanhi. Ibig sabihin, yung mga malalaking tao, mga matataas na tao. Kung ihambing natin ngayon, ang size ng tao, yung hanggang dito lang. Isang ano lang yan, diretso yan. Tingnan mo, mahabang mahaba. From here, hanggang dito, isa lang yan. Oo. Ibig sabihin talagang matangkad, malaki na tao yan. Dami. Kumbaga, yung mga ulo, Dito. mga ulo sa likod,
Dito naman yung mga binti, no? Binti at kamay. Butkon. Ang dami. Mula dito sa kuwebang ito hanggang sa kabilang parte naman dito ay narito naman ang maraming bungo. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 15. Ayan. Tapos merong mga sapangil dito. First time din namin na pumunta doon na yung bungo ko konti. Kasi minsan, yung bungo marami. Marami kang makikita doon. Pag pumupunta ka doon, minsan marami. Yung halos lahat ng mga cave doon, may mga bungo. Eh ngayon, nagtaka nga ako ngayon, may-ari, nagtaka nga ako, bakit ko kunti lang. Yung 6 na yan, halos lahat may bungo. Hindi naman kasing rami, pero mayroon talaga. Eh ngayon, parang 3 lang yata ang may laman. Kaya nga ako rin, nagtaka kung bakit mayroon. Sabi naman nung nagbabantay doon, nagbabantay, na minsan daw hindi nagpapakita, minsan naman nagpapakita. Minsan marami, minsan kukunti. Kung gaano karami yung mga bungo dito, mas marami pa daw noon. Kaso nga lang, may mga ibang tao na pumupunta dito na hindi ginagalang yung lugar. Minsan dinadala, no? Dinadala. Bakit daw? Dinadala nila kasi yung iba. Bakit dinadala? Souvenir? Hangin. Parang gano'n na. Para patunay na nakapunta sila dito? Nung pumupunta kami doon ng nanay ko, minsan yung nanay ko naglilinis sa mga cave na yan. Kasi noong una, talagang malinis siya pag may dumadaan sa dagat ng mga sasakyan. Makikita mo mga cave na yan na parang ano siya ng simbahan, pintuan. Ngayon kasi medyo na maraming kahoy na. So, hindi mo na makikita pag nag-aano ka sa dagat. Nung una, naglilinis ng nanay ko, ako naglalaro. Ginaganyan ko ng may stick. Siyempre, nagliliparan yung mga buhangin. May bigla akong naramdaman na umano sa akin dito. Parang tinurot ako. Sabi ko, aray. Oo. Sabi ko, ano yun? Yung nanay ko nataranta kasi lakas ng ano ko. Sabi ko, aray. Tapos sabi ko, ano yun? Tapos yung nanay ko, bakit? Ano nangyari? Sabi ko, aywan ko. Sabi ko, parang tinurot ako dito. Wala naman nangagat na na langgam. Wala naman. Tapos yun, sabi ng nanay ko, sabi ko sa'yo na tumulong ka dito. Yun, siguro nakakaano ka sa kanila, nagagalit na nag-aano yung buhangin. Alam mo ba yung anong kanilang lahi, tay? Kasanhi. Kasanhi. Ano ang ibig sabihin ng kasanhi? Parang mga Kastila yan. Kastila, no? Noong 1898 ay nasa ilalim pa rin ng pananakop ng Kastila ang bansang Pilipinas. Ngunit unti-unting nagwawakas ang kanilang kapangyarihan dahil sumisiklab ng himagsikang Pilipino at pagdating ng mga Amerikano. Kung mapapatunayan na ito nga ay buto ng mga taong Kastila noong unang panahon, mula noong 1898 hanggang sa kasalukuyang 2025 ay mahigit 127 years na ang mga buto na ito. Kaya mula 1898 hanggang 2025 ay humigit kumulang 12 dekada na ang nakalipas, ngunit hanggang ngayon, buhay pa rin ang mga pumanaw na alaala. O ba na may naririnig dito minsan na parang Lingganay. lingganay? May alin din eh. Dito mismo sa lugar? Nakarinig ka na ba? Narinig mo na? O diya kalag, o ko'y makamlila. Ilang beses na? Ba, Mga pira na kabeses ni mo nabatian? lilalat. Ang maharani na adto mag 5 anyos. Ano ni mo nga pangurason na babatian ito pag nagtutunog na lingganay? Kasi tinuures. Udto. Oo. Pero wala din niya iyo lugar api nga lingganay. Wala, abihawla. Abihawla. Pero pag narinig mo, pag nabati mo iton nga usa nga lingganay nga tunog, maaram ka na nga Hahaniguling. din hila iton. Oo. Katunayan, maliban kay Tatay Alejandro, ako rin ay may narinig na tunog tulad ng tugtog dito mismo sa loob ng kuweba sa harap ng maraming bungo. Mga lili. Sa likod? Pingi. Ang kanampong tot. Kinabukasan, matapos kong i-review at mapansin ang isang video na may nahagip akong kakaibang tunog na hindi nanggaling sa amin,
Agad akong bumalik sa barangay Abihaw at itinanong kay Ate Emerita kung sino ba sa kanila ang nagpatugtog. Dito ko ngayon sa tindahan nila Ate Amy. So ngayon ay may itatanong ako sa kanya tungkol sa unang pagpunta ko doon. Kasi baka sabihin ng nanonood na scripted tong ginagawa ko. Te, si Kuya tinanong ko na yung isang kasama natin. Sino yung si Ngayon, Pini? yung kasama ko yan. Ngayon, ikaw naman tatanungin ko. Di ba pumasok tayo sa ika-4 na tayo sa kuweba, tapos may gisusuhod dito? Oo. May nagpatugtog ba sa inyo ng cellphone? Wala. Wala. Nagigirabo. Talaga? Kasi Na video mo? may tumutugtog. Talaga? Meron. Hala? Tapos may narinig pa akong parang mga kutsara tinidor na. Parang na ganon na. Oo. Gusto mo pakinggan natin? Oo. Sige. Andito. Oo. Ang kanan anto, duwa na ano? Sa tuhod yan. Ang kanan din hinato nito. Ito. Sa anong parte naman to? Mga lili. Ang Sa likod? Pingi. Ano? Ang kanang pungtot. Oh? Andin. Ito? Oo. Meron pa ba sa likod? O inipon na dito lahat? Ito pa dito. Diyan ba dyan? Ito pa dito. Wala po. Pwede bang ano? Sige, ako na lang. May kalipo ko. Halaron pa? So ngayon, napatunayan natin dahil pinarinig ko kay ate yung video na nahagip ko talaga yung sound. Kitang-kita naman na, di ba, gamit mo yung cellphone. Tapos yung isang kasama ko, di ba, walang nagpapatugtog doon. Kahit ako nga. Hindi ko pwede. Ngayon mo lang narinig to? First time. Sa lahat ng pumunta dito, ako lang ba yung nakarinig ng ganito? Apat na kayo, pang-apat kayo yata na vlogger na pumunta dito. Oo. So first time yan na nagparamdam sa'yo. Oo. Ibig sabihin, kasi kami talaga naniniwala na may bantay dyan, may tao dyan. Kasi minsan yung mga bungo na yan, minsan hindi mo yan makikita. Minsan marami, minsan konti. Gaya ng pagpunta natin, nagtataka nga ako kung bakit konti lang. Oo. Kunti lang kasi dati, nung pumunta kami dati na sa FTV, marami kaming nakita. Ngayon, nung pumunta tayo, nagtaka ako kung bakit kunti na lang. Sabi ko, kinuha na naman siguro. Tapos sabi naman nung bantay doon, yung bantay ko, na parang kulang ngayon. Oo nga, sabi ko, napansin ko, yung ibang tuiba, wala. Kasi karamihan yan mayroon. Di ba sabi ko sa'yo, mostly, yung mga cave na yan, mayroon, may laman. Nung pinuntahan natin, siguro 3 lang yata yung mayroon. So yun nga, kaya nga kanina, nag-video ko kaagad, baka sabihin ng mga manonood na scripted o kaya edited yung Hindi. sound. Bihira lang yan. So, swerte ka na ikaw ang nagpatunay, pinatunayan sa'yo na talagang may nagbabantay dyan Meron na talaga. hindi graya sa akin, Oo. na ibang tao. Ang nakaraan ay pinag-aaralan at pinapahalagahan. Ang mga lumang sementeryo at mga libingan ay bahagi ng ating kasaysayan at kwento ng ating nakaraan. Mula dito sa Barangay Abihaw ng Salcido, Eastern Samar, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Docu Network. I think mga 2018 or 2019 yata ito nag-start ining medyo nadidelay ang mga implementations kasi ang source of fund hiton I think parang nag-expire pero we manage nga makaarohin na pundo general appropriations actually through the effort Anwaray party list nga Bem Noel ikong Bem Noel that time
Tapos unfund naka refer ngadto ha Philippine Fish Development Authority. Parang Philippine Fish Port Development Authority. So here ito actually ito nag-i-implement ito ng project. Nag-start ito nga project actually darahan pag pangalimbasog naman han amon dati anay nga regional director han BIFAR he Director Albaladejo. Tapos darangan nakita niya an area considering adton mga fishing vessels nga natikang pa as far as Mindanao, specifically mga taga General Santos City nga amo iton parang tuna capital bugas nga Pilipinas. Bali nakitaan iton hin potential ni Director Albaladejo nga gin-survey ito niya dida nga area kay nahibaruhiya nga adton mga taga Mindanao na kaninahan amon may area may Eastern Samar nagtutuna fishing. So an idea was para makat short ang transport han tuna imbis nga balik pa ngadto General Santos City Mindanao, why not din hinala Eastern Visayas or Eastern Samar nga magiging safe adton mga fishing boats nga mangingisda dinhi may Pacific side nga area. Ikaduha, napili naman iton dida nga lugar dara nga kun imo mapapansin iton Matarinaw Didihaluyo, it is a cove. Nasringhiya nga may ada mga time nga adton mga fishing boats or aton mga parpangisda dito ha Mindanao inaabtan hindaguraot didiha kadagatan. So nasringhiya kon halimbawa may ada fishport nga pwede pagduungan nira nga wherein makaka-anchor nga magiging safe adton mga fishing boats mas mamaupay. And ikaduha iton nga consideration kay iton Matarinaw para manggudiyan cove. Bali masulod dira didiha Pacifico pagkatapos makakapag-anchor iton hira didiha didiha Matarinaw Bay didiha may abihaw. That's why may ada iton niya naton didto iton nga ni nga gin ko-construct nga nga causeway iton yung causeway nga to nganin duungan nga may ada iton actually building may ko-construct dito nganin pinaka iton nga aada iton pagdong hituna nga aada iton pag howling iton mga tuna nga da iton parang mag-construct ada iton hira dito hin merkado. So ikaduha iton nga konsiderasyon. Ang ikatulo, makakat short ang pag-transport han tuna nga instead nga matikang pa dito sa Mindanao, mahanin nala iton Eastern Samar tapos makanto na Manila. So dako hiya actually nga pakatipid or pakabulig hadton mga lalabas kumbaga or mga fish dealers naton nga nag-deliver hin mga isda matuna man iton, ma-salt fish man ito kung paano nga madadakop nira pakat short ang pag-transport ngadto ha Manila ngan siyempre siguro an iton an freshness han tuna nga mahidadangat ngadto ha Manila ngan an place was very ideal and may dala mato dito naton mga challenges dila kasi an design talaga ito nga project is not only a fish port, it requires hindako nga budget kay dara nga aside dito niya nga causeway nga imo makikita nga medyo maupay na yan pagkitaan magko-construct adto yung mga cold storage facilities tapos yung mga tuna canning or tuna processing iton dida nga lugar nga ideal hiya ideal man gud diya pero amo lang ito nagiging challenge was
Eastern Samar manggod medyo makuan pa iton kuryente. Diri pa manggod hiya masisring naton nga stable wherein ang mga investors in pwede mag-invest considering hiton stability hiton aton kuryente. And also iton dida nga lugar usa nga nagpa-convince amon nga kan dating director Albaladejo was itan matarino may Matarino School of Fisheries nga the senior students can acquire skills when it comes to tuna processing or fishing kung ano pa man nga skills nga pwede ma-acquire as a result hiton nga ano ka pa ito as a result ito nga project. Amo pa ito non-purpose actually. Well, it is I would consider ito actually nga dako bulig dinha Salcedo, Eastern Samar kasi magpro-propel man ito in economic developments actually. Damo ito mga kabit-kabit nga mga infrastructure projects kasi yan na prepare na namon itong community para pagpahaluag ang kalsada ang pagkonkrito ang kalsada tikang iton dida nga dahiton national highway. So amo pa iton parang bird's eye view or parang ano lang kabugusan summary kumbaga. Right now I don't know ongoing iton implementation ito niya na dito, then hopefully makuan na hiya, mahuman na hiya ngan mag-operate na kasi dako iton daman nga pakabulig iton munisipyo.